ilalim ng kama ko. Hello sa inyong lahat. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Alvina. Hindi ako sanay magkwento, kaya sana maintindihan ninyo ang aking mga sasabihin. Gusto ko lang ibahagi ang nangyari sa akin sa ospital. Isang karanasan na nag-iwan ng matinding takot at pangamba sa aking puso. 3 araw na kaming nasa ospital ng lola ko. Kasama ko si Aling Rosa at ang aming pasyente na si Lola Karina. Si Lola Karina ay mahigit 90 years old na, habang si Aling Rosa naman ay nasa 50s pa lang. Ako naman ay 16 years old. Ako na nagbabantay sa kanila. Maluwang ang kwarto ni Lola Karina. 4 na senior patients ang kasama nila doon. 2 palapag ang nasa ospital. Nasa ibaba kami, habang sa itaas naman may isang floor na restricted. Bawal pumasok doon at walang sino man ang pinahihintulutang pumunta. Palagi kong tinatanaw ang madilim na kwarto sa taas. May kakaibang lamig na dumadaloy sa paligid nito. Parang may mga mata na nagmamasid mula sa kadiliman. Isang gabi, mga alas 11 na, hindi ko mapigilan ang aking curiosity. Kinuha ko ang flashlight at sinilip ko ang kwarto sa taas. May nakita kong itim na handprint sa tabi ng pinto at may nakasulat na numero, 312. Nang makita ko yun, nanlaki ang mga mata ko at nanlamig ang aking balat. Para may malamig na hangin na dumaan mismo sa aking likuran. Pero hindi ako masyado natakot sa simula, kaya pumasok na ako sa kwarto namin. Kinabukasan, habang papalapit ako sa may hagdan, nabangga kong isang nurse, si Ate Merlin. Tinanong niya ako kung anong ginagawa ko doon. Sinabi ko na tinitingnan ko lang yung kwarto 312. Nang marinig niya yon, agad siyang nabutla. May kaba sa kanyang mga mata. Hinila niya ako sa isang madilim na sulok at binigyan niya ako ng matinding babala. Alwina, huwag kang lalapit doon. Hindi yun para sa mga tulad mo. Pero nagtaka ako. Nakalagay naman ang numero sa pinto, di ba? So ibig sabihin, pwedeng pumasok doon yung mga katulad namin na may pasyente. Ngunit nang tinignan niya ang pinto, nawala na pala ang numerong yun. Parang lumaho sa ere. Naramdaman ko ang malamig na hangin na tila humahaplos sa aking balat. Isang haplos na may kasama ng pangamba at panganib. Binigyan ako ni Ate Merlin ng babala na mag-iingat ako at sinabi niya kakausapin niya ako kinabukasan. Pagbalik ko sa kwarto, napansin ko na may dadagdag ni isa pang pasyente, si Mang Danilo. Hindi siya gumagalaw buong gabi. Nakatingin lang sa pinto ng CR sa tabi namin. Mga alas 2 sa madaling araw, biglang bumukas ang kanyang mga mata at nanatili siya nakatitig ng matagal. Para may nilalantad at nakikita siya sa dilim na hindi naman namin nakikita. Biglang kumarap-kurap ang ilaw ng CR. Parang may nakikisawsaw na hindi inaasahan. Naramdaman ko na parang may sumisilip na mga anino sa loob na napapasigaw sa sakit at bighati. Hindi ko na matiis yung takot, kaya pagkatapos ng shift namin, nagtungo na kami ng aking lola sa bahay ng ninang ko, si Aling Vilma, isang magagamot na may kaalaman sa mga espiritu. Ikinuwento kong lahat sa kanya. Sinabi niya na merong masamang espiritu na nakakapit sa akin mula sa kwarto na 312. Isang baliw na lalaki na pinatay ang 4 na pasyente doon noong 2020 sa kasagsagan ng pandemya. Ayon sa kanya, tinangka ng isang pasyente na tumakas doon, pero nahuli siya at napatay sa doorway. Ang pinto kung saan makikita ang itim na handprint. Pagkatapos ng napakadugong gabi, pinatay ng drug addict na yon ang kanyang sarili. Ngunit hindi umalis ang kanyang espiritu. Nangahas siyang magbantay. At ngayon, gustong palayain ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ko. Sa mga sumunod na gabi, 4 na aninang lumalapit sa akin sa panaginip. Mga kaluluwang nagdurusa at naghahangad ng kalayaan.
Pinipilit nila na tulungan ko silang makawala. Ngunit sa bawat pagsubok ko, lalo lang ako nadadagdagan ng takot at mga bangungot. Isang gabi, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ko may malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Paglingon ko, wala namang tao. Ngunit narinig ko ang mga bulong. Palayan mo kami! Palayan mo kami! Humahagod ang mga kaluluwa at bumabalot ang amoy ng dugo at usok sa paligid. Nang bumalik ako sa ospital upang maghanap ng kasagutan, narinig ko ang balita. Namatay yung senior nurse na si Ate Merlin. Nang makita siya ng mga kasamahan niya ng gabi, nagsusuka siya ng dugo sa loob ng CR sa loob ng kwarto namin. Sabi nila, hindi na siya nakalabas pa. Ngayon, gabi-gabi akong ginugulo ng mga espiritu sa panaginip. Hindi ko na alam kung paano ko sila mapapalaya o kung paano ko mapapalagpas ang bangungot na ito. Sa inyong palagay, ano bang dapat kong gawin? Takot na akong matulog. Hindi ko na kaya ang gabing ito. Hello, itago na lamang ninyo ko sa pangalang Jessa. Hindi ito personal kong karanasan, kundi sa kapatid ko. Pero mula nang marinig ko to, hindi na ako nakakatulog na maayos. Nung bata pa lamang ako, siguro mga 10 taong gulang, nagpunta kami sa isang ospital sa Laguna upang bisitahin ang lola namin na may malubhang karamdaman. Nasa ospital kami ng halos 2 linggo. Taga Quezon kami, kaya malaking pagbabago yun para sa amin. Ang kapatid kong si Elsa, ang pinaka-inaalala namin noon dahil biglang nagkaroon siya ng malalang sakit. Isang gabi, habang nasa pribadong kwarto tong si Elsa, gising pa siya at nagmamuni-muni. Yung lola naman namin na siyang nagbabantay sa kanya ay tulog sa kanyang tabi. Nakabukas ng bahagya ang pintuan ng kwarto, kaya may liwanag na sumisingit mula sa hallway. Habang nakahiga si Elsa, may napansin siyang anino sa dulo ng koridor. Isang matangkad at matapang na nilalang ang dahang-dahang lumalapit. May dalang itim na maleta na may kakaibang ukit, parang mga sinaunang simbolo ng demonyo. Ramdam ni Elsa ang lamig na bumalot sa paligid, na para bang humihinga ang hangin ng kasamaan. Lumingon siya sa pinto at nakita ang nilalang na may mga pulang mata na kumikislap sa dilim. Hindi ito tao. Isang maligno naglalakad. Matagal nang naninirahan sa ospital na yun. Naghahanap ng bagong biktima. Nang subukan ni Elsa na bumangon para isara ang pinto, parang napigil siya ng hindi nakikitang puwersa. Nakaramdam siya ng matinding panginginig sa katawan at ang bawat paghinga niya ay tila humihigpit at napipigil. Sa katabing kwarto naman, may isang pasyente na palagi nag-iibang itsura. Minsan, mukha itong matandang babae. Minsan naman, isang mabangis na halimaw. Sabi ni Elsa, pinanood siya ng nilalang na iyon buong gabi. Nang dumaan ang mga nurse sa gabi, napansin nilang nawawalang pasyenteng iyon. Wala namang bakas, wala ring kalat o bahid ng dugo. Kinausap ng mga nurse ang isa't isa, natatakot na baka ang malignong kumuha doon sa pasyente. Sa isang gabi na halos hindi makatulog si Elsa, narinig niyang bumukas ang pintuan ng kanyang kwarto nang mag-isa. May pumapasok na malamig na hangin at naramdaman niyang presensya ng maligno sa kanyang tabi. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nakita ni Elsa ang maligno na lumalapit sa kanya. Nakangiti ng masama at naglalabas ng maitim na usok mula sa bibig nito. Pilit siyang hinihikayat nito na sumama at iwan na ang kanyang katawan. Kinabukasan, nang i-discharge na si Elsa at bumalik na kami sa bahay, hindi pa rin ganun kaganda ang kanyang pakiramdam. Nagkakaroon siya ng mga bangungot. Nakikita niya ang nilalang sa kanyang panaginip. Minsan, nagising si Elsa na parang may nakasabay sa kanya sa kama. Ngunit pagtingin naman niya, wala naman.
Dahil dito, dinala namin siya sa isang manggagamot na kilala sa amin. Sinabi ng manggagamot na may malignong araw na kumapit sa kanya mula sa ospital. Ngunit mas mahaling tulad ito sa demonyo na matagal na nagtatago doon at kumukuha ng mga mahihina. Sa tulong ng mga ritual, unti-unting napalayas yung maligno mula sa katawan ni Elsa. Pero hanggang ngayon, tuwing dumarating ang gabi, naiisip namin kung babalik pa kaya ang malignong yun upang tapusin ang ginusto nitong simulan. Salamat sa inyong pakikinig. Sana hindi kayo makatanggap ng ganitong klaseng karanasan. Nangyari ito sa lumang bahay ng aking lola sa barangay San Bartolome, sa gilid ng kabundukan sa lungsod ng Santa Gertrudez. Si Lola Rosalina, isang retiradong guro, ay may bahay na tila pangarap ng marami. Malawak, may hardin, may 3 palapag, at may tanawin ng kabundukan. Pero ang totoo, ang bahay na yun ay isang bangungot na gising. Simulat sa pool pa lamang, may kababalagan na bumabalot sa bawat sulok ng bahay na yon. At lahat ng nanunuluyan doon, hindi na muling nagiging pareho ang buhay. Isa sa mga unang naging bisita ay si Tita Flor, kaibigan ng anak ni Lola. Dahil puno na ng mga kwarto, sa banig na lamang siya pinatulog sa sala. Bandang 3:00 ng madaling araw, napadilat si Tita Flor. Naramdaman niyang may malamig na hangin na tila bumabalot sa kanyang katawan. Pagtingin niya sa gilid, may paa ng lalaki. Nakaslaks ng itim. Makintab ang mga sapatos, parang sundalo sa parada. Gusto niyang sumigaw, pero nanigas ang kanyang buong katawan. Ang paa niya, hindi niya may galaw. Pero unti-unting lumulubog siya sa sahig, na parang hindi ito tunay na nabibilang sa mundong ibabaw. Umalis kaagad si Tita Flor kinabukasan, at hindi na siya muli pang bumalik. Ilang linggo lang ang lumipas, nagkasakit siya ng sobrang tindi. Nabulag si Tita Flor sa kaliwang mata. Walang malinaw na paliwanag ang mga doktor dito. Ako mismo ang sumunod na biktima. Si Ate Glenda, ang pinsan ko, ang nag-joke sa akin na doon ay magbakasyon. Natulog ako sa mismong master's bedroom. Bandang 12:00, nagising ako dahil sa kakaibang lamig. Parang may humihingang malamig sa aking batok. Nang bumaling ako, nakita ko ang salamin sa tabi ng kama. Doon ko ito nakita. Isang lalaking walang mukha. Nakatayo lamang ito. Hindi gumagalaw. Pero ramdam ko, nakatitig ito sa akin. Ang kanyang buhok ay napakakintab at bagsak na bagsak. Parang binasa ng langis. Suot niya ang lumang pantalon na malapad ang laylayan. Parang galing noong dekada 60. Pero wala siyang mukha. Wala man lang mata, ilong, at bibig. Parang pinutol ang bahagi ng kanyang pagkatao. Minsan, ang kwartong yun ay may kakaibang amoy. Hindi lang basta amoy pawis, kundi amoy na nabubulok na katawan. Ang alingaso ng parang patay na hayop, halo sa asim ng lalaki. Ang biro namin dati, baka raw multo ng dating kasintahan ni Lola. Pero habang lumalalim ang gabi, natutunan namin na hindi yun biro. Isang gabi, narinig ko may kumakaluskos sa ilalim ng kama. Parang may mga kuko na kumakalmot sa kahoy. Hindi ako nakatulog buong gabi. Ang guest room ay ang pinakamadilim sa lahat ng bahagi ng bahay. Walang gustong matulog doon ng 2 magkasunod na gabi. Minsan, dumalaw si Manang Nilda, kasambahay ni Lola noon, at kasama niya ang kanyang apo na si Bebe, 6 na taong gulang. Habang abala kami sa kusina, naglibot itong si Bebeng sa itaas. Ilang minuto lang, bigla itong napasigaw ng napakalakas. Napakabilis niyang bumaba. Nanginginig ang bata, umiiyak. Hindi namin siya mapakalma. Nang sawa kasi nakausap namin siya, ang tanging sabi niya, May lalaking nakaupo sa kama. Wala siyang mukha. Pero duguan yung leg niya. May nakasaksak na gunting
Simula noon, sinarado na yung guest room. Pero sa gabi, mula sa loob nito, may mga narinig kami na pag-iyak ng bata at mga tunog ng mga kalampag sa salamin. Sa tuwing sasapit ang 2:00 ng madaling araw, may marinig kang mga yabag doon sa hagdan ng bahay. Hindi lang simpleng lakad, kundi tila mga batang naglalaro, tumatakbo, nagkakasiyahan. Pero kapag titingnan mo naman, wala namang tao doon. Ang mga tunog ay parating nauuwi sa kusina, kung saan may lumang orasan na laging humihinto tuwing 2:30 a.m. Minsan, nahuli ng CCTV ang tunog. At sa video, may mga anino na dumadaan. Pero wala sa aktual na kwarto. Nang ipakita namin sa pare, pinayuhan kami na ipabless na lang ang buong bahay. Sa guest room, meron isang napakalaking salamin. Full body, inukit ang frame. May mga disenyo ng mga ahas at mukha ng babae. Ayon sa albularyong si Mang Fidel, mula sa Baryo Banahaw, hindi yun ordinaryong salamin. Isa raw itong portal, daan ng mga kaluluwa na nawawala, naghahanap ng katawan, o nag-aakit ng iba pang mga kaluluwa. Nilagyan namin ito ng itim na tela. Naglagay kami ng asin at langis ng niyog na may mga dasal sa bawat bintana ng kwarto. Nung gabing tinakpan namin ito, nagpatay-sindi ang lahat ng ilaw sa bahay. At mula sa loob ng salamin, may narinig kaming umalingaw-ngaw na sigaw. Hindi niyo ako mapipigilan! Pagdating ni Mang Fidel kinabukasan, agad siya nagsagawa ng ritual. Nagsindi siya ng 4 na kandila sa 4 na sulok ng guest room. Habang binabasbasan ng salamin, bigla na lamang itong nanginig. Parang may dumadanguglog sa loob. May lumitaw sa loob. Ang lalaking walang mukha. Ngunit ngayon, may itim na butas na sa mukha niya. May ngiti na parang sa bangkay. Sa likod niya, may mga kamay ng mga bata. Umaabot sa salamin. Parang gustong makalabas. Walang ano-ano. Biglang sumabog ang salamin sa 5 bahagi. At ang buong bahay ay nayanig. Nagsuka ng dugo si Mang Fidel. Nang tanungin siya kung ano bang nangyari, ang sagot niya lang, "Sinara ko ng daan, pero hindi siya tuluyang nawala. Kung minsan mararamdaman yung may nakatingin sa salamin, huwag yun na lang lalapitan. Dahil baka nakatingin din siya sa inyo." Mula noon, tila bumalik na rin ang liwanag sa bahay ni Lola Rosalina. Ngunit sa tuwing dumidilim ang langit at bumubuhas ang malakas na ulan, narinig pa rin namin ang pagkalampag ng mga bubog. May mga yapak sa hagdan. At ang guest room ay ayaw pa rin tirhan ng kahit sinong tao. Sa tuwing nadadaanan namin ang itinapong salamin sa likod ng bodega, may isang letra na hindi mabura-bura sa basag nitong mukha. Isang pulang marka ng kamay ng bata.